the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Grabe mga kababayan, President Ferdinand R. Marcos Jr. turned over 141 units of wheeled excavator amounting to 776 million to the Field Office of the National Irrigation Administration or NIA in ceremony at the Subic Bay Freeport Zone, Olongapo City, Zambales. Mga kababayan, grabe, ito yung hindi pinapakita ng mga mainstream media mga kababayan na ginagawa ng ating President PBBM mga kababayan, na kahit tinitira na siya sa likod mga kababayan, pero ito tuloy-tuloy pa rin siya sa pagtulong sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga farmers mga kababayan, dahil iniwasan nito ni mga kababayan ang darating na El Nino. Kaya ito nag-turnovers si PBBM ng 141 units of wheeled excavator para maiwasan ang darating na El Nino mga kababayan. Grabe, iba talaga magmalasakit ng ating President Ferdinand R. Marcos Jr. Kagaya talaga sa kanyang papa na si Apo Lakay mga kababayan. Kahit tinitira na tinitira, tuloy-tuloy pa rin sa pagtulong para sa ating mga kababayan, para sa kasaganahan at hindi sila mahirapan sa farming mga kababayan. At dito makikita natin mga kababayan na kasama ni PBBM yung mga administrasyong Marcos mga kababayan na kasalukuyang sinisilip nila yung mga excavator na ito turn over nila mga kababayan. Grabe, ang dami, 141 units, million tuloy. Sorry mga kababayan. At dito, ayan mga kababayan, no, ating mabuting President Ferdinand R. Marcos Jr. Ayan mga kababayan, sinisilip niya yung mga ibibigay at ito turn over niyang mga bako. Ito na mga kababayan, ating saksihan ang pagbigay ng mga bako sa mga probinsya sa buong Pilipinas mga kababayan. Ito na po. For Visayas, Engineer Jaime C. De Jesus, Regional Manager of Region 8. May taga-Region 8 pa na nakaso? Wala. Sabihin nyo na... On screen is live streaming the distribution in Cebu City for Visayas and Davao City for Mindanao. Thank you, Mr. President. Next. And for Mindanao, Engineer Jimmy Apostol, Regional Manager of Region 11. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ito na mga kababayan, ating pakinggan ating President Ferdinand R. Marcos Jr. Sa kanyang speech mga kababayan sa pag-turnover ng 141 bako mga kababayan. Our Administrator, Engineer Eddie Gulian of the NIA, Subic Bay Metropolitan Authority Chairman Jonathan Tan, my fellow workers in government, ladies and gentlemen, our private sector partners who we have always considered to be an important part of all of the plans for development for the Philippines. Ladies and gentlemen, good morning. I am very happy to be able to be here with you as we distribute and turn over the 141 excavators procured by the NIA to be distributed in Luzon, Visayas, and Mindanao. It reflects our continuing commitment to develop and utilize our land to the fullest, a commitment that we embrace and that we take very seriously. To ensure the productive, efficient use of our agricultural lands, it is imperative that we continue restoring and maintaining our irrigation systems.
alam naman po natin na pag ang pinag-uusapan ay ang pagsasaka, ay ang pinakamahalaga ay ang patubig. Susunod na dyan ang mga ayuda, susunod na yung mga processing. Ngunit kung walang produksyon, lahat yan ay hindi natin magagamit. Lahat ng mga nating hinahanda para dalhin ang produkto sa merkado. Kaya ito na muna, inuuna natin ang production at alam natin ang pinakamahalagang bahagi na para pagandahin ang ating ani ay ang mas magandang patubig. Galing lang kami sa Lubao, sa Nueva Ecija, kung saan kami nag-inaugurate naman ng isang dam. At ganun din, para talagang maganda ang magiging ani ng ating mga farmer. Ngayon, dito naman ito ay para sa ating mga Irrigators Association upang sila ay kaya nilang ayusin, hihiramin ng mga cooperative sa ating mga regional offices ito. At itong mga makinaryang ito ay gagamitin para pag-maintain doon sa ating mga facilities, doon sa ating mga irrigation facilities, paglinis ng siltation, at kung minsan gagawa sila ng bagong irrigation na kanal, at ulit para mas maganda ang magiging patubig. At marami kaming napuntahan na sa palagay namin, kahit na 2 plantings lang yung iba, kung talagang pagandahin natin ang patubig, baka makapag 3 plantings. Kaya yun, immediately 30% increase yan ng production. Kaya ito talaga ang inuuna namin. Napakaganda nga na simula natin. Simula pa lang po ito. At dadagdagan po natin ito upang may kakayahan ang ating mga Irrigators Associations, ang ating mga sanghera, lahat ng mga irrigation cooperative na namamahala sa patubig ng ating mga sinasakahan. Kaya it is a very important day. It's a very important beginning. But let us remember that it is just the beginning. So I recognize, as I said, our partners, from BBLM, Unistar Inc., and Zoom Lion for delivering this modern and quality machinery in a timely fashion. These excavators will be instrumental in maintaining the 257 national irrigation systems and 10,144 communal irrigation systems nationwide. As we receive these units today, I enjoin everyone at NIA to continue your collaboration with all the agencies of government. I call on you to work closely with the DBM to secure the funding for the acquisition of the needed additional machinery to further improve the country's irrigation system. Moving forward, I urge the National Irrigation Authority to maximize the full potentials of this equipment to assist our farmers so that their yields and their incomes will increase and sufficient and affordable food will continue to be readily available for our people. This has become a particularly urgent subject in the face of what is being forecast as an El Nino season, at least for the first quarter of 2024. Kaya't lahat po ng aming kayang gawin bago pa maubos ang ating mga water supply ay ginagawa na namin upang pagka tumagal pa ang El Nino ay meron tayo, nakahanda naman tayo na kahit papano meron tayong patubig, meron tayong tubig para sa mga malalaking lungsod, meron tayong patubig para sa industriya at lalong-lalo na ang pinakamahalaga sa lahat niyan ay ang patubig para sa agrikultura. And so I call on the Department of Agriculture, the NIA, to assess the farmers' needs to accelerate construction of irrigation facilities from existing water sources. We must be prepared to address the effects of El Nino. We have included in this effort the Department of National Defense, the DNR, and the Department of Agriculture,